Magbigay lamang po tayo ng ating saloobin. Kaugnay po naman itong sinasabi nilang paglalabas po ng arrest warrant ng International Criminal Court o yung ICC, laban po naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kaibigan. Dahil nakakalungkot na tila baga tumitiklop yung ating bansa sa ICC. Maliit ho na korte dyan sa Netherlands. Pero tila nahihintakutan, mga kaibigan, tumitiklop ang Republika ng Pilipinas. Dyan sa ICC na yan, mga kaibigan, tuwing may balitang inilalabas na arrest warrant, ang International Criminal Court, lalo na po mga kaibigan kung laban sa mga nakaupong senador o matataas na mga opisyal ng Pilipinas, parang nililindol, mga kaibigan, niyayanig ang ating bansa. At ang reaksyon po ng marami, ay nagugulat sila. Yung iba natatakot at yung iba naman ay galit na galit, mga kaibigan. Meron ding mga nagsasabi na ano na nga ba ang nangyayari sa ating konstitusyon? Oo nga, yung konstitusyon ng Pilipinas, bakit parang tila niyuyurakan mayat maya, karaka-raka nitong ICC na napakaliit na korte, tinuldukan, parang tuldok lamang dyan sa The Hague, Netherlands. Bakit parang banyaga na ang may hawak sa ating mga lider? Sa madalit sabi, parang hawak sa leeg ng ICC ang mga nakaupong lider ng Pilipinas, mga kaibigan. Well, sa bagay, natural naman ang ganitong tanong, Ang saligang batas ng Pilipinas ay pundasyon po ng ating pagiging malaya at sovereign country, mga kaibigan. Tinatakda nito na walang banyagang kapangyarihan ang dapat namang himasok sa ating pamahalaan o sa ating hustisya. Oo nga, nasasabi natin ito, pero huwag natin kalilimutan para magiging balanse lamang tayo na noong 2011 ay pinasok po ng Pilipinas ang Rome Statute, ang kasunduan na lumikha po dyan sa ICC o International Criminal Court. Sa mismong sandaling iyon, mga kaibigan, kinilala natin ang kapangyarihan po ng pandaigdigang hukuman na mag-imbestiga at magparusa sa mga kasong may kinalaman sa crime against humanity, na yun nga po yung isinampang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero lamang kung bigong kumilos ang ating sariling sistema ng hustisya. Teka muna, ang tanong din naman ng kabila, masasabi bang hindi nagtatrabaho o hindi umiiral yung justice system ng Pilipinas na binaliwala nung dalhin sa The Hague itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ibig sabihin, mga kaibigan, sabi nung kabila, ibig sabihin nito hindi inaagaw ng ICC ang kapangyarihan ng ating konstitusyon. Hindi nga inaagaw, pero binaliwala. Bagkus pumapasok lamang daw ito kapag tila hindi na gumagana ang ating institusyon. Yun nga Hindi pa gumagana? Gumagana Pero hindi nila dinala sa local court muna as requirement itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kaibigan, kaya nga sa tuwing may warrant laban po sa makapangyarihang opisyal ay nabubuhay muli ang katanungan. Sino ba talaga ang nagpapahina sa ating konstitusyon? Ang ICC? O tayo mismo na dapat nagpapatupad ng hustisya sa ating bayan? Pero hindi po natin may iwasan, mga kaibigan, na yung ICC, kapag napag-uusapan yung ICC, katulad po ng sinasabing warrant of arrest kay Senador Bato, na hindi maipakita, yun talagang physical na warrant of arrest. Anong sabi ni Boying ng ombudsman, si Boying Remulla?
Meron, nandun sa telepono ko. Nandun sa telepono ko yung warrant of arrest kay Bato. Ipakita mo kung talagang may physical ka na warrant of arrest, yan din ang kahilingan eh. Panawagan ni Senador Amy Marcos, mga kaibigan. Para sa ilan, panghihimasok talaga ito ng banyaga. Yung maliit na korte dyan sa The Hague, mga kaibigan, yumuyukod ang mga leader ng Pilipinas. Tumitiklop sila. Yan naman ang katotohanan eh. Ilan ba ang namatay sa digmaan ng Gaza at saka Israel? Itong si Vladimir Putin ng Russia ay meron ding arrest warrant, kung hindi ako nagkakamali, na inilabas po ng ICC at maging si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kumpara naman doon sa bilang na sinasabi na namatay doon sa illegal drugs, anti-illegal drugs campaign ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa ilan, panghihimasok po ng banyaga ito. Ngunit para sa iba, ito'y paalala na ang hustisya ay hindi dapat natatapos sa hangganan po ng isang bansa. Na kapag ang katarungan ay pinipigilan o sa loob, kusa itong maghahanap ng daan palabas. Ang tanong ngayon ng marami, mga kaibigan, kung tunay nating iginagalang ang ating saligang batas, bakit kailangan na ibang bansa pa ang umusig para sa mga kasong dapat nating tinutugunan? Tama rin po yun, dahil hindi nga nasunod yung proseso eh. Dinala ba siya sa local court? Hindi, dahil ang rason daw doon madaling araw na o gabi na, kaya walang bukas na korte. Ganun lang kasimple yung argumento nila noon. Baka ang tunay, mga kaibigan, na yumanig sa atin ay hindi ang aksyon ng ICC, kundi ang katotohanan tayo mismo ang bumibitaw sa bigat ng ating sariling batas. Kaya bago tayo muling mabahala sa mga warrant mula sa labas, baka dapat muna nating tanungin, nasaan na ba ang hustisya sa loob po ng ating bansang Pilipinas? Pero sa akin parang napakahina, humina yung pinangahawakan natin at umiiral na konstitusyon sa ating bansa. Bakit parang mahina kapag narinig ang tungkol sa ICC? Di ba? Ang ICC, pag sinabing ICC, may warrant of arrest kahit drawing lang. Tila tumitiklop na po, mga kaibigan, tumitiklop ang ating bansa. Tila hawak ng ICC ang leeg ng mga kasalukuyang leader, mga kaibigan, ng ating bansa. Noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya, hindi ka pwede pumasok dito. Yung mga nangihimasok noon, na mga prosecutors ko noon ng ICC at mag-iimbestiga. Diyan sa Pilipinas. Isang order lang ng Pangulo, silang tiklop. Silang tiklop noong panahon ni Duterte. Pero ngayon, yung Pilipinas, yung mga opisyal ng bansa natin ngayon, tila baga sila yung tumitiklop sa ICC. Sa kabila ng katotohanan na meron tayong sariling konstitusyon at gustong sapawan nitong mga taga-ICC. Nako, hanggang kailan tayo tatakutin ng ICC, mga kaibigan? Hanggang kailan tayo sasak o hanggang kailan tayo pati titiklupin? Hanggang kailan tayo tatakutin ng International Criminal Court? Yan ang tanong na aabangan natin kung hanggang kailan po matatapos. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita program sa YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, isang subscription lamang po. Masayang-masaya na tayo. Bye for now, mga kaibigan!